teacher, yun naman natin kunin lahat ng oras na po para lalo pa tayong mabusog. Mabusog ba kayo kanina po? Amen. Okay, para mabusog naman tayo sa spiritual. Good afternoon. Gusto ko honest kayo. Sino hindi inaantok? Teka, lahat inaantok. Ang problema, ako inaantok. Sabi niya na ako, ang haba? Okay. Thank you sa patutuo ng ating may bahay. Ako mismo na-bless. Talagang malakas mag-pray yan. Diba? Yan. Kaya napangasawa niya ako. Malakas mag-pray. Ako mahina. Okay, joke lang. Okay? Deuteronomy chapter 27. Sabi niyo ano ba pa? Lapit ka sa mic. Thank you for the reminder. Kung pala kayong makinig kanina. Kaya pala, parang hindi kayo nakikinig kanina. Nakinig ba kayo kanina? Nag-get si message? Okay. Kung yung gayahin si Rhea ba? Bakit? Joke lang. Gayahin si Rhea, nagbago siya. Deuteronomy chapter 27. Chapter 27 ng Deuteronomy. Diba? Okay. 27. Pag-usapan natin ngayon yung title ng ating pag-usapan. Okay? Kayo mga kabataan. Diba darating ang panahon, pipili na kayo. At ngayon, namimili na kayo. Diba kung honest kayo, namimili na kayo, diba? Okay. Ulit mo. Okay. Namimili kayo. Pwede kaya yung misis ko, hindi siya namili. Wala siyang pinagpilihan. Okay. Pag-usapan natin ngayon yung okay. Napansin nyo, teacher ako. I'm more of a teacher when it comes to the Word of God rather than a preacher. Teaching ang ability ko, hindi preaching na tulad ni Sir Kenneth. May laking pagkakaiba niyan. Merong preacher na hindi magaling mag-teach, merong teacher na hindi magaling mag-preach. Meron din namang sabay. Siguro wala sa si Pastor Kenneth, nasa kanya lahat. Okay? So, pag-usapan natin ngayon yung pag-imili. Okay? Dapat mamimili kayo. At dapat mag-decide kayo. Okay? Title of our message this afternoon is Choices, and choices, beware of the consequences. Okay? Ano yung choices sa Tagalog? Pagpili. Ha? Pagpili. Pumili? Pagpili. Okay? The context is choices. Beware of the consequences. Ano man ang choice mo, kung nagkamali ka, ikaw ang aamin ng kahinatnan. Palagi niyong isipin anong kahinatnan ng ating mga pinagpipilian. Lalong-lalo na kung yung tulad ng sa pag-aasawa, hindi mo hiningi ang payo ng pastor, ng pastor's wife, kung babae ka, hindi mo kinonsulta ang kalooban ng Diyos sa Bible, napakalaking pagkakamali ang iyong gagawin. Kasi dyan, marami na akong nakita niyan, na binaliwala nilang ang pananaw ng Diyos patungkol sa pag-aasawa o sa paghahanap buhay o sa anumang bagay na kailangan desisyonan at inani niya ang kanyang pinagpilian. Okay? Sabi nga ni Robert Frost,
Isa siyang poet. Mahilig ba kayo sa poem? Wala na nabataan mahilig sa poem mo. Kahit si Pastor Kenneth, di yan mahilig sa poem. Okay? Ganito. Si Robert Forrest, isa siyang poet. Mahilig tumula. Mahilig siyang tumula. At sumulat ng tula. Sabi niya, ang pamagat ng kanyang tula, The Road Not Taken. Some of you are familiar with this. Are you familiar with this poem? The Road Not Taken. Hindi kayo mahilig sa literature. And then, mahilig ka dyan? Sabi ni Robert Forrest sa kanyang tula, The Road Not Taken. Ang landas na hindi niya tinahak. Two roads diverge. Ibig sabihin nagkita. Diba may mga release ng tren, mga dalawang daanan na nagkita. Tapos nandun ka. Ikaw naparating ka sa lugar na kung saan sumangay ang daan. Okay? Two roads diverge in a yellow wood. And sorry, I could not travel both. And being one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair. Having perhaps a better claim, better it was grassy and one at west, though as far that the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden back. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Itong poem na to, ito yung napunta siya sa isang lugar na sumangay daan. Yung isang daan, masukal. Yung isang daan, malinis. Kumbaga, safe daanan. So, sabi niya, I shall be telling this with a sigh. Sasabihin ko itong may paninghoy. Somewhere ages and ages hence, two roads diverge in the wood. Two roads nagkita sa kanya. So, two roads diverge in the wood, and I took the one less traveled by. I took the one less traveled by. Tinahak ko yung hindi gano'ng dadanan. And that has made all the difference. I took the road less traveled by, and that has made all the difference. So, tinahak ko yung landas na konting dumadaan. Ito, masukal eh. Baka may ahas. Kaya wala dumadaan. Hindi mo alam. Dangerous. O hindi mo alam, anak ang pampanganin. Pero tinahak niya yun. Pero lahat dito dumadaan. Dito. Kumbaga, lalo sa kayo mga kabataan, kung ano yung pool, di ba? Doon kayo, di ba? Kung ano yung puso, doon kayo. Lalo na sa pananamit, lahat. Sexy manamit. Pero kung ikaw lingkod ng Diyos, identified ka, bakit hindi ka abuka nila? Dito ka. Balod na balod. So, the road he has taken is the road less traveled by, and that has made all the difference. Okay? And so, punta natin yung book of Matthew 7:13. Huwag niyong iwan Deuteronomy, no? Matthew 7:13, sinong nakakita niyan, basahin niya. Book of Matthew, chapter 7. Okay? Chapter 7, verse 13. Tapos na kayo, hindi ko pa nakikinari. Hindi ko ata alam eh. So, Testament ko hinahanap. Matthew 7, ano? 7:13. Enter ye at the straight gate, for wide is the gate, broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go thereat. Because straight is the gate, narrow is the way, which leadeth unto life, few there be that find it. So, pinanggit yan ang ating Panginoon
Kung saan yung lugar na malapad, madaling pasukin, okay, maraming pupunta. At maraming napapahal. Kaya maraming pupunta sa maling katluhan. Okay? So, kung bata ko, nakatira kami sa may dagat. Pag-inis lang tatay ko. Sa dagat may nakita akong baklad ba yun? Na maraming kawayan ang binabaon sa gitna ng dagat, sa may dagat. At yung baklad na yon, malawak. Malapit pa sa bahay na to, malawak pa dito. Pero may siyang pasukan. Yung mga buwan na yan, may net sa loob. Pero yung gate noon, pag ano. So pag may mga school office, yung mga maraming isda, okay. Pag maraming isda, hindi ako na nakagapit sa sanay. Pag maraming isda, pag nakita nila yung pasukan na yun, ano? Pasok lahat yan. Maraming. Tuwang-tuwa ang mga isda. Pero pag nasa loob, wala nang lalabas. Mali. Sa dami nila, hindi sila makalabas. So doon na sila ikot. Nasilo sila. Ganoon ang kapahamakan, pinakaambas yun. Pag sinusundan mo kung ano ang talagang cool sa mundo nito. Kaya nga dito, ang iyong pagpipilian, mag-ingat ka. Deuteronomy chapter 27. Okay? Pwede na kayo matulog niyan. Okay. Ito yung panahon na yung mga demonito nasa mata. Ano niya? Yung nagbabaging. Ano niya? Tapos, madirinig mo na lang yung nangangarap. Ikaw na yun eh. Bible po yun, nahulog, nakatulog kayo. Naintindihan mo kayo. At itindihin nyo rin ako. Choices, beware the consequences. So, Deuteronomy 27, wala nga natin. Ay, may lemos ba siya kayo? Okay. Okay, pili tayo ngayon ha. Kung ano ang ating pagdating sa kalooban ng Panginoon. Okay. And Moses. So, ang sabi ng Panginoon, pagpasok nyo sa Jordan, 40 years sila nagbiyahe. Okay? Nandito na sila sa Jordan River. Pagtawid niyan, Jericho na. Sila na iyak. Pagtawid nyo, yan ay lubang pangako. Yan ang pinanako kong lugar. Maliban sa Jericho, sinumpa yun. Yan, magiging lugar na kung saan, ang yung lugar na yan, yung a land that floweth with milk and honey. Maintindihan mo mamaya bakit milk? Bakit honey? Gusto nyo ng honey? Hindi naman, ganda naman. Ibang honey yung naintindihan. Makain. Sweet siya. Sweet. Sweet. And Moses with the elders of Israel commanded the people saying, keep all the commandments which I command you this day. Keep all the commandments I command you this day. And it shall be on the day when you shall pass over Jordan unto the land which the Lord thy God giveth thee, that thou shalt set thee up great stones, plyster them with plaster, and thou shalt write upon them all the words of this law when thou art passed over, that thou mayest go in unto the land which the Lord thy God giveth thee. Nalilito ako eh. Natutulit ako eh. Okay. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay, mas maganda ito. And thou shalt write them upon all the words of this law when thou art passed over, that thou mayest go in unto the land which the Lord thy God giveth thee, a land that floweth with milk and honey. As the Lord God of thy fathers hath promised thee. Therefore, it shall be when you be gone over Jordan,
that you shall set up these stones, which I command you this day, in Mount Ebal, and thou shalt measure them with plaster. And thou shalt build an altar unto the Lord thy God, an altar of stones, that thou shalt not lift up any iron tool upon them. Thou shalt build the altar of the Lord thy God of whole stones. Thou shalt offer burnt offerings thereon unto the Lord thy God. Thou shalt offer peace offering, and shalt eat there, and rejoice. Rejoice before the Lord thy God. Alam mo ba, isa sa kautusan ng Diyos is magsaya kayo. Ayaw ng Diyos yung malungkutin. Ha? Yung humihiwalay. Kaya ang Kristiyanong humihiwalay, may sakit siya. Spiritual yan. And thou shalt offer peace offering. Nasa naman ako? Rejoice. Ano verse na ako? 7. And thou shalt write upon the stones all the words of this law very plainly. Moses and the priests and the Levites spake unto all Israel, saying, Take heed and hearken, O Israel. This day thou art become the people of the Lord thy God. Thou shalt therefore obey the voice of the Lord thy God, and do his commandments and his statutes, which I command thee this day. And Moses charged the people the same day, saying, Thee shall stand upon Mount Gerizim to bless the people. When you are come over Jordan, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin. And these shall stand upon Mount Ebal to curse. Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, and Naphtali. And the Levites shall speak and say to all the men of Israel with a loud voice, Cursed be the man that maketh any graven image, or molten image, an abomination unto the Lord, the work of the hands of the craftsman, and put it in a secret place. And all the people shall answer and say, Amen. Okay. Choices. Mapapansin mo, dalawang lugar dyan. Mount Gerizim and Mount Ebal. Okay? Isang lugar yun doon sa loob, sa Jordan. Pagpasok mo, isang bundok, dalawang bundok yan. Yung Mount Gerizim and Mount Ebal. The first thing you will notice is this. Number 1. Sabi niya, kumuha kayong malalaking bato, pag ipunin nyo, palitagahan nyo, at isulat nyo ang aking mga utos. Walang kabura, di ba? Di ba? Pag may nagsisimento, lalagay mo yung pangalan mo, kaya may mga yan. Pag sinisimento yung bahay, para malaman kung kailan, lalagay mo yung date, pero karamihan sa atin, yung pangalan natin, para matandaan natin. Di ba? And so, yun ang pinag-utos ng Diyos. Doon sa palitagang press, isulat niyo ang aking mga inuutos. Wala, hindi naman talaga mabuburin, di ba? Sino bubura nun? Di napudpud yung sapatos mo 40 years. Di ba? So, ibig sabihin yan, a reinforced reminder to rid us of all excuses. Pinuhubaran tayo ng Panginoon ng lahat ng excuses, kadahilanan, para hindi maging tapat. Na wala ka may dadahilan sa Kanya para hindi ka maging tapat. Number 1, a reinforced reminder to rid us of all excuses. Para bang may inaaral akong lesson sa YouTube kasi I'm struggling with my memory. Kailangan yung memory ko, syempre, I'm struggling with it. Marami na akong nakakalimutan. Sila nakakalimutan na ba? Okay. Ako din, wala na nakakalimutan. Okay? Hindi ko na-enjoy yung church ko minsan. Totoo. Hindi ko na-enjoy yung church. Hindi, bakit? Naiisip ako eh. Nabunod ko ba yung plancha? Di ba ganun? Makapagbalik ko, sunog na yung bangay. So, reinforce yung memory ko. May napakilala sa'yo. Kenneth Wang. Okay? Ano nga, Kenneth Wang. Yung trying to teach you reinforcement of memory. Para huwag mo makalimutan, may i-relate ka sa pangalan niya. Wang, Kenneth Wang. Mukha siya, aswang. Parang gano'n. Ikon mo lang, lagyan mo lang siya ng kaya nga Rayhan Darnot, di ko makalimutan eh. Kenneth Wang, mukhang aswang.
Nakita mo siya ni Sir Kenneth, ma'am, di ba? Pero alis mo, aswang. A reinforced reminder to read as a policy. Gusto ng Panginoon, lahat ng inutos niya, nasa yung memory. Wala ka ngayong dahilan, hindi mo siya susundan. Makikita mo dyan sa ating binasa, Deuteronomy 7, the prominence that God gives to His Word. Pinahalaga niya talaga ang kanyang kasalita. God gives prominence to His Word. Kaya nga pinapasunod niya, pinapapalitada niya, isulat niyo. Malalaking bato, pagpatong-patungin niyo, takpan niyo, and then sulat niyo. Upang maalala mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kasi nasa chapter 27 yan eh. Okay? Mahal. Huwag mo sa ito para gilin mo. Thou shalt write them upon all the words of this law, when thou art passed over, that thou mayest go into the land, which the Lord thy God giveth thee. The success of them entering the promised land hinges, nakasalalay sa kanilang pagsunod sa wika ng Diyos. Blessing ng Diyos na mapangasawa mo, pinalaga niya sa iyo, nakasalalay yan sa pagsunod mo sa Diyos. Tandaan nyo, mga kababaihan, mga kanalakihan. Okay? Oh. That thou mayest go into the land which the Lord thy God giveth thee, a land that floweth with milk and honey, as the Lord God of thy fathers hath promised thee. Pinangako ng Diyos, the land of milk and honey sa kanila. Saan sila galing? 40 years. Okay? Saan sila? Sa disyerto. Ha? Walang milk and honey doon. Ang nakita mo lang doon, bangkay na magulang nilang isa-isang namamatay, ahas, pag-ahas, di ba? Alakdan. Nakakasawa, bagot na sila. Alam mo, ang miserableng buhay, ano man ang bakit tumatagal ang miserableng buhay mo? Sino nagpapatagal niya? Ikaw din. Yung mga Israelites, yung biyahe isang buwan, tumagal ng 40 years, sino nagpahaba? Sila. Kung sumunod lang sila at naniwala sa Diyos, nandoon na sila sa land flowing with milk and honey. Kaya na kung sumunod lang sila sa kautusan ng Diyos, nandoon na sila. Pero pinatagal nila. Therefore, it shall be when you be gone over Jordan, verse 4, that you shall set up the stones which I command you this day in Mount Ebal, and thou shalt taste of them great wisdom. Makikita mo, pinahalagaan ng Panginoon ang kanyang kautusan. Pahalagan mo dapat ang kautusan ng Diyos sa buhay mo. Under that, the Word of God, when reinforced, gives direction to the path of blessing. Nagbibigay ang direksyon sa landas na tatahakin, yung landas ng biyaya, ng blessing. Pag sinunod mo ang salita ng Diyos, anumang issue meron ka sa buhay, anumang pagdidesisyonan mo, kinonsulta mo. Sabi niya sa Psalms 32, I will guide thee. Kata niyo, Psalms 32. Psalms 32, okay. So, makikita ko, nagsama-sama ng New Testament. Oo. Ako, di mo alam. Psalm 32. Pati ko, wala ka kami, wala nang Psalm 32. Okay? Yeah. Psalm 32. Verse 8. I will instruct thee and teach thee. Are you there? Gising pa kayo? Oh, okay, good. I will instruct thee and teach thee in the way in which thou shalt go. I will guide thee with my eye. Be ye not as the horse or as the mule, which have no understanding, whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee. So, anong kalooban ng Diyos? I will instruct thee. Makinig kayo. Ginagamit niya, pastor niyo. Ginagamit niya yung Bible. In the way in which thou shalt go, I will guide thee. Huwag mo daw gayahin yung horse. Wala nang kalesa kayo doon. Ano yung kalesa? Okay? Meron silang tali. Meron silang ganon. Kasi kaya ganon, para silang direksyon. Pangalawa, kung saan mo siya papupunta, hilahin mo dito siya. Okay? Kung tayo yung ganon.
Ang ayaw ng Diyos na may para kang horse, gusto niya may instruction ka. At ang instruction mo nanggagaling sa salita ng Panginoon Diyos. So, okay. So, He gives direction to the path of blessing. Ang Panginoon gustong ang daanan gustong katahakin ng Panginoon para sa iyo, daanan ng biyaya. Path of blessing. And then, under reinforced reminder, there is a hallowed place with God prioritized. Hallowed place. Pag sinabing hallowed place, yun yung statement, diba? Like this church. Hallowed place. Tinalaga ito para sa Panginoon. Ano man ang tinalaga mo sa Panginoon, hallowed dyan. Kung matatandaan mo si Haring Belshazzar ba yun? Belshazzar. Haring Belshazzar ng Babylon. Yung mga kupitang, gininto ang kupita na ginagamit sa paglilingkod sa Panginoon, pag-aalay. Dahil sa kalasingan niya, pinalabas niya. Mga tasa yun na ginto. Pinaglalagay niya ng mga alak sa bisig. Nagyabang siya. At ang ginamit niya, yung mga hallowed, mga bagay na sanctified para lang sa Panginoon. So sa kayabangan niya, ilabas niyo yung mga gininto ang kupita. Hallowed yun eh. Itinalaga yun para sa paglilingkod sa Panginoon, sa service. And then, nagyabang siya, ang sarap, ang ganda naman ng lalagyan ng Alfonso o ginintuan eh. Pilit na pilit sila hanggang nagalit ang Diyos para sa kami. Itinalaga yun para sa kanya. Lalagyan mo na ng alak. So, nung gabi yun, nakita niya ngayon, napakita pa ngayon sa pagpagitan ng putol na kamay. At sinula doon sa pader, mene, tekel, uparsin. Ibig sabihin, tinimpang ka, ulit kurang. Mamaya ako kunin mo. Inuha niya si Marisa. Huwag mong pangaasan, to disrespect, hallowed place like this. Hallowed place is a place where God meets with you. Tanong yan, sa bahay man yan, sa simbahan man yan, a place where God will meet with you. Kaya nga sabi niya, thou shalt build an altar unto the Lord thy God. Lugar na kakatagpuin mo ang Panginoon Diyos. Hindi Diyos ang nakikinabang pag kinakatagpo mo siya. Ikaw ang nakikinabang. Di ba kung minsan, meron tayong attitude na pag pumunta ka sa church, parang Diyos ang nakikinabang sa'yo. Ikaw ang nakikinabang every time you go to church. Amen. Verse 6, thou shalt build the altar of the Lord thy God of stones, and thou shalt offer burnt offerings thereon unto the Lord. Pansinin niyo ito. Okay? Hallowed place wherein God prioritized. Do you have the hallowed place at home? Do you pray at home? Gawin mo yan. Sa church, paalagaan mo yan. Yan ang ibig sabihin dyan. Okay, and yet that, there is an act recognized in God's provision. An act on the part of God. Action na galing sa Diyos. Na napagtanto mo, it's God's provision. Okay, basahin natin. Tingnan mo ha, words, I will carefully read it. Verse 7. And thou shalt offer peace offerings. Nagbibigay ka ng iyong kaloob sa Panginoon. Tanda mo, and shall eat there. Saan kayo kumain kanina? Dito, di ba? Dito kayo magbigay ng peace offering. Rejoice before the Lord thy God. Magsaya ka dahil nandito ka. Wala ba kayo napapansin? Pwede the lines sa binasa ko. Thou shalt offer peace offering. Magbibigay ka ng peace. Diyos ang galit, pero kasalanan ka. Pero ikaw ang magbibigay ng peace offering. Pero wala kang napapansin. Thou shalt offer peace offering. Okay? Balik ko, verse 7. Thou shalt build, verse 6. Thou shalt build the altar of the Lord thy God of stones. Thou shalt offer burnt offerings unto the Lord thy God. 7. Peace offering. Thou shalt offer. Magbibigay ka ng iyong kaloob. Wala kayo napapansin. Kasi, saan sila galing? Bago sila tatawid ng Jordan. Ha? Galing sila sa biyahe. Biyahe sila. Hindi, di ba? Ano ka ba? 40 years, di ba? Okay? Yung 40 years ba yun, ginugol nila sa pagkada buhay? Para may maibigay sila sa Panginoon? Wala. Kasi ba yan? Wala. Pero
Pagkautos ng Diyos, pagpasok nyo, pagtawid nyo, magbigay kayo ng offering. Tsaka kukuha ang offering. Well, hindi naman kayo naghanap buhay. Naisip nyo ba yun? Naisip ko rin habang binabasa ko ito kahapon eh. Kung ano, dinidisiplina sila. Lahat kasi nang nangyari doon, pagkain nila, safety nila, tubig nila, yung sa kainitan, merong pandong, ano yan? Pandong, clouds. Hindi sila nainitan eh. Sumusunod yung clouds. And then, paggabi biyahe, meron silang ilaw. Lahat binigay ng Diyos. Kaya nga dito, it is an act recognizing God's provision. Pag inutos ng Diyos, mag-alay ka galing sa Kanya. Naisip niyo, nagbigay ka kanina, saan galing yan? Sa'yo? Sa Panginoon yan. O pwede sabihin mo, hindi. Nagtatawa mo yan, pwede. Pero yung lakas mo, saan galing? Sa Panginoon. Sila, 40 years sila sa disyerto. Wala silang hanap buhay. Sinasabi ng Panginoon, lahat galing sa akin. And dinidin niya, you must recognize that everything, when God commanded, God still will provide. Okay? Kaya nga nung inalay ni Abraham si Isaac, si Isaac, okay? Lord, sabi niya sa tatay niya, diba, nagbiyahe siya ng araw, iniwan yung kanilang tiwala, ha? Ito, dala-dala ni Isaac yung kanyang, yung panaksak, dala niya pa yung pagsunog, tataka siya eh. Wala naman siya ng dalang tupa. Sabi niya, ay, saan yung tupa? God will provide, sabi niya. Okay? Diba? Naisip niya. So, inisip ko kung lumaban ka sa sa tatay niya, hindi, pero idinatag siya. So, o ayusin mo na anak yung one. Yung pagsusunugan, ginayos niya nga yung kahoy na panggato. Okay? Ano naman dito yung susunog? O, pinasa pa sa kanya yung kutsilyo. Okay, wala ka sa Bible. Ipang pala ito na, exaggeration. Umiga ka na, ay, nasa katinuan mo. Parang yun yung mga alay mo ko tayo. Pero wala naman sa Bible talaga yun. Pero kung ikaw isipin mo, ano nangyari? Ano po tayo ko talaga? Parang naisip kong gano'n, di ba? Pero yun ang wala. Umiga siya, and then, gagawin sa kanya. Hanggang merong isang round, merong isang tupang lalaki na sumapit yung kanyang sungay doon sa masukal na lugar. Because God will provide. Every time you give an offering, and you should give an offering, it's because you are recognizing that it came from God. Amen. Din na, di ba? 40 long years, walang trabaho. Saan sila kumuha? Sa Diyos. Okay, ganda no? Ang ganda ng verse na yan. I-underline niya. Ako, kahapon ko lang nakita yan. Ano sabi ko? Okay, any offering is God-given blessing. May binigay ka nila, di ba? Ng mga ako sa inyo eh. Meron kayong mga envelope eh. Hindi rin discipline yan. Kaya natuwa talaga ako sa inyo. Kakatawa talaga. Okay? Ibang, it's not that you're proud. It's you're happy. It's your rejoicing. Why? Because any offering is God-given blessing. Amen. Kasi yung attitude mo importante eh. Minsan bumili ako ng gamot, may sakit nanay ko. Bumili ako sa butika. Kailangan niya ng gatas, kailangan niya gano'n. Tapos may kapatiran ako na disiplina, hindi na mumulinta. Sabi niya, narinig niya ako, yung gatas mahal. Kunin mo na sige ako ng bahal. Kunin mo na ako ng bahal. Mahal eh, malaking gatas na pang matanda, mahal na di ba? Kunin mo na, ako ng bala. Ano mang kailangan mo, kunin mo na. Anong gagawin mo? Ang tao ito, hindi niya mahal pa rin. Tapos ko ba sa kanya? Naisip ako, ano? Ang tao ito, hindi naglilinggo, hindi niya man minahal ang Panginoon. O, dati siyang sumasamba, pero ngayon wala na. Tapos kukunin ko. Ay, sabi ko, thank you na lang, pero ba? Kasi, alam ko, God will provide. Amen. So, binili ko ako mismo. Nagreklamo ako, dala ko yung gatas eh. Mahal naman ako. Marami yung pangangailangan. Habang paglalakad ko, dala ko eh. Ang pangit ng attitude ko. Hanggang in-impress ng Panginoon sa akin. Dala mo na nga yung blessing. Dala mo na.
ibibigay mo sa nanay mo. And the moment binigay mo sa nanay mo, mararamdaman mo magtuwa at ligaya na ibinigay mo sa nanay mo. Eh, hindi ba yun? Naisip ko rin yun eh. Umadan ako na oh. Bakit ano pinalalubot ko? Ibibigay ko na lang. At kung binigay ko sa nanay ko, tuwang-tuwa ako, Lord, thank you. Binago mong pananaw ko. Kasi yung pananaw natin ito, minsan, mali. Eh kung tinanggap ko yun, hindi ako maligaya. Lord, wala akong choice, kaya tanggapin ko. Pero God provided. Eh, He has already provided. Bibigay ko na lang. Natuwa naman ako. Kaya nga sabi niya, rejoice. And half of offering is God-given blessing. Rejoice before the Lord. Isa sa kautusan ng Panginoon is rejoice before the Lord. Di ba may 10 utos? At maraming utos. Isa sa utos niya, rejoice. Number 2, regarding choices. Regarding choices. God says a preview. Alam niyo yung preview? Preview. Kumbaga sa pelikula, pinapakita mo na sa mga yung pelikula bago ipalabas, pinakikita mo na sa mga sikat na manunulat para susulat sila ng articles, yung ganda ng pelikula, yung magbabasa mo, ay ganda. Abangan nila yung grand opening ng pelikula. Preview, pinakita sa kanila. Here's the preview. A preview that leads to a right decision. Ano topic natin? Choices. Ito na yung choices. Choices. Mount Gerizim. Sa Mount Gerizim, dito, kasi kanina nakakakita eh, isa na gawin ng station. Sa Jordan, merong Mount Gerizim. This side. Sa kabila, Mount Ebal. Mount Gerizim represents blessing. Mount Ebal represents cursing. Okay? So, sa Mount Gerizim, sa chapter 27, okay? Saan? Kung mabasa niyo ulit yun. Okay, balikan natin. Sa Mount Gerizim, verse 11. And Moses charged the people the same day, saying, These shall stand upon Mount Gerizim to bless the people. When you come over Jordan, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph, and Benjamin. Represented sila ng 6 na tribo. Yung 6 na tribo na yon, may magre-represent, tatayo sila sa Mount Gerizim. 8 represents blessing. Habang nanonood yung maraming tao, may representative sila. Yung tumayo sa Mount Gerizim, ibig sabihin, sila yung pumili ng blessing. Yung verse 13, and this shall stand upon Mount Ebal to curse. Reuben, Gad, Asher, Zebulun, and Naphtali. 6 na tribes na naman. Dito sila sa Mount Ebal, representing cursing. So nakikita ng mga nanonood yung visual. Hindi virtual, no? Visual representation of your choices. Para bang the road less traveled by. Ha? The road less traveled. Saan ako pupunta? Dito ba o dito? Alam mo, masarap puntahan yung Mount Blessing ng Mount Ebal. Natandaan niyo si Lot, si Abraham. Pinapili ni Abraham si Lot. Nakita niya yung Sodom and Gomorrah. Ha? Ang ganda. Punong-puno ng mga babaeng. Talagang maakit ka. Samantalang sa kabila na pinapili siya, masukal, ilinisin mo pa. Malinis na yung mga Sodom and Gomorrah. May ilog pa, may commerce na, may negosyo na. Ha? Ang dami pang lalaki na ka-makeup. Doon, di ba? Sa mga Sodom. Di ba? So, parang ganon. Pipili ka. Yung maatla ka sa mata mo, o yung masukal na pupuntahan mo. Right? Nilinisip pa eh. And so, pinapili sila to the road less traveled by. Anong pipili mo? Of course, blessing, di ba? Right? Given yan. Pero bakit may napupunta sa Mount Ebal? Pinapili ka sa blessing and cursing. Gusto ng lahat? Blessing. Bakit may napupunta sa cursing? Because of wrong choices. Sino bang ayaw ng blessing? Pero ang masakit, ang katotohanan, sa simbahan namin, ganoon din. Tinuruan, pinitisan, tinuruan, binisita, inalagaan, nag-enjoy, isang one day, wala na siya. One day, nakita mo, nag-asawa siya, nag-asawa, okay? Napahamak siya. Why?
Pero nung una gusto niya blessing. Pero she ended up cursing. And so, Mount Gerizim represents blessing. Mount Ebal represents cursing. How come merong napupunta doon? Kaya nga pinatayo sila. You are to choose. But you need spiritual commitment. Okay. So, kaya nga makapansin mo, ang unang verse 14, and the Levites shall speak and say all the men of Israel with a loud voice. Kailangan palagi nangangaral. So yung Levites, pinatayo. Alam mo kaya sila pinatayo doon? Walang ganito noon eh. Hello. Walang mic noon. Pero lawak ng lugar. So pinipili talaga ng Panginoon kung saan pasasalitain ng mga tao. Dahil paakyat yun, ang boses mo pag nasa baba ka aakyat. Kaya hindi nila kailangan ng mic noon. Ginagamit nila yung laws of physics. Okay? Kaya papansin mo, Panginoon, pag nangaral siya, kukuha siya ng bangka, tapos, pupwesto siya kung saan pag ganun, andun yung mga tao, di ba? Yung mga sinihan na pag ganun. Yeah. At para pag nagsalita siya, yung init ng dagat pagitan, yung init ng dagat, dadalhin yung boses na paakyat. So, meaning, God sees to it that you will hear the message. Maririnig mo yung mensahe, mapdidiin ang mensahe sa iyo, pero ang decision of that blessing relies on you. Depende yan. Gusto mo ba ng blessing? Okay. Pero bakit may napapama? Nag-drifting. So, this is a preview that leads to a right decision. It is the obvious place of blessing and rejoicing, Mount Gerizim. There is an obvious place of blessing and rejoicing, Mount Gerizim. Sa atin, church, okay, this is the obvious place of blessing and rejoicing. Right? Do you agree with me? Amen? Okay. Read it. Amen? Amen. Good. And the place of cursing known. The obvious place of blessing and rejoicing, Mount Gerizim. The place of cursing known, Mount Ebal. Okay, Mount Ebal. Gusto niyo sa Mount Ebal? Ayun, di ba? Pero if you're not careful, little do you notice, nandun ka na. Ang tawag dyan, drifting. Drifting. Minsan, nung pinsan ko, nung nililisan namin yung net ng aming bangka, kumuha kami ng buya. Alam niyo yung buya, yung kawayan, na para yung net, sa taas nun, nakatali yung buya, nakalutang sa ilalim ng net, bato, para laladlad, gano'n. So, kumuha kami ng buya, nagkwentuhan kami doon sa dalampasiyan. Tawa kami ng tawa, hanggang hindi namin napansin, nalayo na kami. Hindi ako gano'ng marunong namoy. Ang layo na namin sa dalampasiyan. Hindi mo napansin, malayo na kami. Eh, hindi na siya marunong lumamoy. So, nagpanik ako. Hindi mo alam yan. Ang paglayo mo tayo, dahan-dahan. You're not drifting away from the Lord into something. Meron kang pinupuntahan. Hindi ka lang basta nalayo. Meron kang pinupuntahan. Nag-iiba yung pananaw mo sa gawain ng Panginoon, sa Diyos, at meron kang pinupuntahan na ibang Diyos. Ang Diyos, hindi naman yung false god o idols, hindi naman yung inulit. Pwedeng artista yan. Okay? Right? Para bang hindi ka gano'ng nakinig kayo sa Panginoon, sa pangangaral. Pero alam mo yung sinabi ni Christopher Lee tungkol kay Bea. Di ba? Hindi nga alam. Nangyari pa kayo, no? Di ba? Parang tayo sa islis. Napapalayo ka sa Panginoon, hindi mo yan mamamalaya. Kaya nga, beware. Mag-ingat ka. Palagi ka dapat sa church. Dapat ka nakakarinig. Nare-remind ka. Yung reminder, narinig. Every time you're in the church, you are being reminded, reinforce your memory with the Word of God. Kaya nga sa paggising, sa pagtulog, nandyan yan, napapakinggan mo. Okay? The obvious place of blessing and rejoicing, Mount Gerizim is known, and the place of cursing is known. God provided God-leaning spokesman. Yun yung pastor. Sa panahon nila, yung Levites. Okay. So the Levites shall stand, shall speak, verse 14, and unto all the men of Israel with a loud voice. Kaya nga, nung nag-opening kayo, yung
birthday ni Jesus offering so that you will hear a loud bones pagpagising, di ba? Okay. Then, the horrific ending in erring. Erring means pagkakamali. It's horrific when you err. Kung nagkakamali ka. Magkakamali ka pag hindi ka na nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya makikita mo, meron ka na bang dating member na wala na dito? Wala pa. But surely, meron. Meron sana. Meron talaga mawawala dito. I'm not saying na kalooban ng Diyos, hindi. Tandaan niyo to. Sa amin din, marami. Maraming dating people, pero wala na. Ginusto ba nila? Hindi. Dahan-dahan yan. Dahan-dahan mangyayari. Ang Panginoon, siyang dakilang takapagturo. Buhay, ay patay, binuhay niya. Pipi nakarinig. Lumpo nakalakad. Pingin nakarinig. Tinapay, pinarami niya. Umapak siya sa dagat. Naglakad siya sa dagat. Kitang-kita lahat ni Judas. The greatest teacher ever. The Lord Jesus Christ. Sa pangangaral niya, talagang maraming nababago. Okay? Sa pangangaral niya, maraming nababago. Pero itong taong ito, 3 taon niyang kasama pa yan. Kitang-kita niya lahat ng miracles ng Panginoon. Yun nang buhayin yung patay, talagang maniniwala kami. Yun nang yung paralyze yung kamay, tinuwit niya. Yung hindi makalakad, dala-dala niya yung ano. Pipibingi, nakakita at nakarinig. Kitang-kita lahat ng Judas. Nakikinig siya sa preaching. Anong nangyari? Sabi ng Panginoon, mabuti pang hindi ka na pinanunod. Nakapakinig kayo. And I hope, and this is a warning, that none of you will end up like Judas. Biglang mawawala. Pero sasabihin mo ngayon, ay, di ako yun. Hindi mo yan. As long as you hear God's word, as long as you stay committed to God, as long as you cherish God's presence, as long as you hear your pastor, you will ever be safe in God's hand. The horrific ending in heaven. Number 3, a decision made easy. Now, malapit na tayo. Finally, third point. Ito yung third point, ito yung pampagising, ito mga inaantok. Sa amin din. Ako hindi ako inaantok, nakikinig talaga kami. Pero hindi ako inaantok. Talaga, ganun ako eh. Kasi tulog ako eh. Tulog eh. Joke lang. A decision. Choices. Beware of the consequences. When you have a knowledge of this, number 3, every decision, any decision for that matter, regarding spiritual matters, a decision is made easy by the knowledge of the one who is holy. A decision made easy by the knowledge of the one who is holy. Meron kang kaalaman patungkol sa Diyos. A decision made easy by the knowledge of the one who is holy. Ulitin natin. Knowledge of the one who is holy. Repeat. Knowledge of the one who is holy. Meron kang kaalaman na patungkol sa Diyos na banal. Pero ba? Paano ka makakagawang tamang desisyon? At paano maiwasan maling desisyon nun? Meron tinatawag ng attributes. The attributes of God. What is an attribute? Attributes are the things that God has revealed about Himself. Mga bagay na inayag ng Diyos patungkol sa Kanya. Attributes yan. Dapat alam niya. The attributes of God, marami yan. One attribute is this. God is omniscient. For you to make the right decision, you must know that God is omniscient. Ano yan? God knows everything. God knows everything. He knows everything. In terms of past, present, future. Ang Panginoon Diyos ngayon, nasa past siya. At alam niya yung past. Nasa past sa nakaraan siya. At alam niya nakaraan. Ang Panginoon Diyos nandito ngayon sa kasalukuyan. Nandito siya ngayon. Where there are 2 or 3 gathered in my name, I am the midst of them. Nandito ang Panginoon.
you believe? Where there are two or three gathered in my name, and the midst of them. Present. He knows the past. He knows the present. He is in the present. He is in the past. And then, He knows the future. Nandun na siya sa future. Alam niya yung future. Alam niya mangyayari. Meron akong tinuturo dito. If God knows the past, He knows the present, He knows the future. Hindi ba dapat lang na pagkatiwalaan mo siya? Tama. Okay? Kaya nga, pag sinunod mo ang commandment niya, hindi ka mapapahamak. Why? Andun na siya. Hinihintay ka niya, pero sa madalit, sa kasamang palad, maraming hindi nagtiwala. Nakalimutan nila, hanggang ang Diyos maghihintay. Alam niya yung nakaraan, alam niya yung kinabukasan. God is omniscient. He knows everything. Amen. Another thing, God is omnipresent. Omniscient, omnipresent. Omniscient, He knows everything. Omnipresent, ay isa. May kausap ako. Ang Diyos ba nasa impyerno? Yes. Nasa impyerno. Somewhat even. Hindi kita mo yan. Even in hell, thou art there. Nandito siya, nandun siya, nandun. Pero si Satanas, wala siya. Nasa isang lugar lang siya. May mga lugar talaga na stronghold ni Satan. Kaya iiwasan mo yun. Yung mga maraming spirito, katulad sa Hollywood. Sa Hollywood, stronghold ni Satan yan. Nung Book of Daniel, chapter 9, meron isang lugar doon na pray si Daniel. Hindi makapasok yung mga angel. Malakas si Satanas sa lugar na yun. Sa Iran yun. Ang lahat na pinadala, hindi makapasok. Ang ginawa ng Diyos, after 21 days praying, pinadala ng Diyos si Michael the Archangel, yung pinakamataas na angel, doon lang nakapasok after 21 days. May mga lugar na talagang satanic stronghold. But Satan never be healed. When children of God are here, filled with the Holy Spirit of God. So, hindi ba tama lang ang pagkatiwalaan mo ng Diyos? Alam mo ba yung larong sa likod mo may sasagot? Hindi ka gano'n? Ano yan? Ha? Ay? Higa ka lang. Basta magtiwala ka lang. Sasaluin ka niya, nasa kanya. Okay? Kaya kung lalagyan niya pa ng pakuy para mas pwede. Mga pako na gano'n. Sige, magtiwala ka lang. Tiwala. Titiwala ka? Huwag na. Hindi naman siya omnipresent. I'd rather trust God who is omnipresent and omniscient. Amen. That is God's attribute. And under omniscient, God has foreknowledge. Under omniscient, God has foreknowledge. Meron siyang alam. Alam niya na ano mangyayari. Bago mo apakan. Alam mo ba yung apakan mo dyan mamaya? Hindi mo alam, di ba? Ikaw ba nag-decide kung anong apakan mo dyan? Hindi mo iniisipin araw-araw. Pero God, alam niya eh. Bawat butil ng buhangin, bilang niya. Bawat buhok na nalaga sa iyo, alam niya. Bilang ng buhok mo, alam niya. Hindi ba dapat pagkatiwalaan mo siya? Huh? Kaya trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto thine own understanding. Psalm 139. Kaya nyo pa? Kasi nyo, kaya nyo pa? Psalm 139. Good. The attributes of God. Okay. So, bakit ko binabanggit ito? Para hindi ka magkamali sa iyong desisyon. That you know the knowledge of God. Psalm 139, sabi ko. Psalm 139. Ang ganda nito. Okay, Psalm 139. Oh, are you there? Okay. Kaya nyo pa, sabi nyo ha. Sabi na naman, tagal mo pa. O Lord, thou hast searched me and known me. Thou knowest my down sitting, mine uprising. Thou understandest my thought apart. Okay? Alam niya, hindi mo ko manisip, inisip niya. Thou compassest my path, my lying down, and are acquainted in all my ways. Please join me. Verse 4 na kang matapos tayo. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest all together. Thou hast beset me behind and before, and laid thy hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain unto it.
Whither shall I go from thy spirit? Whither shall I flee from thy presence? If I ascend into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there shall thy hand lead me. Thy right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me, even the night shall be light about me. Yea, the darkness hideth not from thee, but the night sighteth as the day. Darkness and light are both alike to thee, for thou hast possessed my reins. Thou hast covered me in my mother's womb. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. My substance was not hid from thee, when I was made in secret, curiously wrought in the lowest part of the earth. Thine eyes see my substance, being perfect. In all thy book, all my members were written, which in opinions were fashioned, when as yet there was none of them. Verse 17, okay? How precious also are thy thoughts unto me, O God. How great is the sum of them. Na kung saan, ang iniisip mo pa lang, alam niya. Hindi mo pa nga iniisip eh. Pupuntahan mo pa lang, nandoon na siya. Saan ka man pumunta, nandoon siya. Kaya sabi niya, pupunta ka man sa langit, nandoon siya. Punta ka sa impyerno, nandoon din siya. Bakit ka tatalikod ngayon sa Panginoon? Sa simbahan namin, meron tumalikod na eh. Kung alam lang nila, saan ka man pupunta, hindi mo siya matatakbuhan. At kung tatakbuhan mo, tatalikod mo siya, miserableng buhay yan. Yan ang ginawa ng mga Israelite. Hindi sila sumunod. Binaliwala ng kautusan ng Diyos. Ayaw nila ng blessing. Ngayon, kung ayaw mo ang blessing, sisigurin ng Diyos, pasusugurin ka niya. Pinasugo niya after 40. Why? Pinatay niya lahat ng ayusibility. Kaya itong mga batang ito, na ngayon pinag-usapan natin, tatawid na sila. Kaya pala, ngayon tatawid na sila. Nagdiin sa isip nila, hindi ko gagayaan ang tatay ko. So natatanda mo yung patalastas noon na isang bata, tumatakbo siya, sabi niya, may patalastas. Pag laki ko, gagayain ko tatay ko. Itanda mo po yan? Di ba may patalastas na? Pag laki ko, gagayain ko tatay ko. Tungtuwa pa siya eh. Kasi yung tatay niya eh. Diba? Okay, palagi masaya yung tatay niya, nakikita niya eh. Pag laki ko, gagayain ko tatay ko. Nakita niya ba? Si tatay, iniwan ko lang sa gusto. At yung pangalawang ikot namin, si tatay, nakangungan ng kanyang bungo. Pag-ikot niya, ikot-ikot lang yun, 38 years. Ano 38 years? Ilan pa ba natin? 60? Hindi mo? Ayos doon? 60? Ang mahal, di ba? Yung 38 years kang umiikot sa isang lugar, hindi ka ba mabuboard? Sino nagpatagal? Sila. Ang yung blessing, no? Anong susi? Believe. 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 Because of unbelief. Ayaw niya ng blessing because of unbelief. Ayaw ng Lord. They ended up erring beside him. Kaya nga sabi ng Lord, thou knowledge about me is too wonderful for me. Yung kaalaman, yung alamin mo, Panginoon, yung bang diba, yung katawan mo, yung mga cells, paano kumikilos yan, yung pag-iisip mo, kung paano pinagtutulungan ng Panginoon, hindi kaya na aking isipin. Is that your God? Is that your God? Omnipresent? Is your God omnipotent? Is your God omnipresent? Omniscient? Okay? Pero bakit merong tumatalikod sa Diyos? Tumatakbo sa Diyos. Tumatalikod, tinatakbo niya yung Diyos. Eh kung nalaman niya yung God is everywhere, kahit sa hell, nandun siya. So ngayon, hindi ka pala safe, kaya ka tumakbo, hindi ka safe. Nakita mo din ng Panginoon. Sabi ko na sa iyo, wala nag-aabang siya. Sense. Spiritual sense. Minsan common sense nila yan. Bakit magtatalikuran ang Diyos ng blessing?
Bakit ka malulungkot kung inutos ng magsaya? You can only rejoice when you live in the will of God. Kaya nga, for knowledge is something that we can appreciate God for. For knowledge is something. Ito ngayon. Nakalimutan ko yung aking ba? Yung aking... So ngayon, nandiyan na sa kanila. Hindi ko gagayahin ng tatay ko. Magpipay ko na ko. Tatawid na ako. Ayan na yung blessing. Kitang-kita nila. Pagtawid, sabi niya Panginoon, blessing na to eh. Tatawid na. Deuteronomy chapter 30. 11. Sana hindi kayo natatagal sa akin. No? Kaya nyo ba, di ba? Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy yun? Deuteronomy 30. Ito nakaka-enjoy. 11 to 20. Sabi ko, ito na. Pero di pa pala. For this commandment, which I command you this day. Verse 11. Chapter 30, verse 11. For this commandment, which I command you this day, it is not hidden from thee, neither it is far. It is not in heaven that thou shalt say, who shall go for us to heaven, bring us unto us, that we may hear and do it. Neither it is beyond the sea that thou shouldest say, who should go over the sea for us, and bring it unto us, that we may hear and do it. But the word is very nigh unto thee, in thy mouth, in thy hand, that thou mayest do it. Nasabi ni Moses, itong pinag-uutos ko sa inyo, hindi ito mahirap ibigin. Alam niyo na ito, hindi ito malayo. Ano kakalayo ang Diyos? Talagang ko sa iyo. Ano yung kalayo ng Diyos sa buhay? Ano yung kamay niya? Ano kalayo ang Diyos? Ano yung kamay niya? Gano'n mo. Ano kalayo ang Diyos? Ano kalayo ang tema sa Biblia? Pag lumuhod ka, nanalangin ka, nandiyan ang Diyos. O sa puso. Pag nagsalita ang Diyos, arumanin ka. Narinig mo, di ba? At ngayon, pag lumuhod ka, Lord, thank you. Lord, ayaw mo pala ako mapakaka. Di ba? Lord, kita. Kaya nga, it is not na, hindi sa malayo. Ha? Kaya nga, choices. Verse 15. See, tingnan nyo, very important to. See, I have set before thee this day, life and good, death and evil. And I command you this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, to keep his commandments, his statutes, his judgment, that thou mayest live and multiply, that the Lord thy God shall bless thee in the land that thou goest to possess it. Okay. But if thine heart turn away, that thou wilt not hear, but shall be drawn away, worship other gods, and serve them, I denounce you unto this day, you shall surely perish. That you shall not prolong your days upon the land, without thou passes over the land to go to possess it. I call heaven, sa inyo, earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing, therefore choose life. Alam niyo yung pera at bayong, wawawin. Pera, bayong. Tutupasan ng pera, 50,000, bayong. 100,000, bayong. Hanggang umabot ng 300,000, yung contestant, nalilito na siya. 300,000, bayong. Sumisigaw dito, bayong. Dito. Pera. Hindi mo. Ano yun? Yung nalilito na siya. Minsan, pinili niya yung bayong. Yung pala, yung naman, bokya. Minsan, pinili niya yung 300,000. Yung pala, 300,000 talaga. Kumbaga, the decision is yours. Pero sa pera ba yun, malilito ka eh. Pero sa Panginoon, hindi ka niya lilituin. Kaya nga sabi niyo, ulitin natin, I call heaven and earth to record this day against you. Ano yung sabihin na I call heaven and earth? Tinatawagan ko ang kalangitan, kalupaan. Ang sinasabi niya dito, I call heaven and earth. 40 long years kayo. Inubos ng Panginoon ang mga magulang yung ayos niyo. Yan ang magpapatunay pag sinuway kayo at hindi nyo sinunod ang buhay. Yan ang mangyayari sa iyo. I call heaven and earth. God reminded them of what happened during those 40 years. Okay? Verse 19. I call heaven and earth to record this day again, that I have set before you life and death, blessing and cursing.
There's the word there. What's the word? Therefore. Therefore. Choose life. So sa pero tayo, malilito ka. Dito, siya ang nagbigay ng glow. Therefore, eto, piliin nyo, eto. I'm omnipresent. I'm omniscient. Therefore, choose life. Hindi sila nagkata. Choose life. That thou and thy seed may live. Para yung salindahin mo, magiging faithful. Magiging sa Panginoon. Pero yung malungkot, in closing, okay? In closing, verse 12, chapter 31, verse 11. Chapter 31, verse 11. Wait, chapter 31, verse 11. When all Israel is come to appear before the Lord thy God in the place which he shall choose, thou shalt read this law before all Israel there hearing. Gather the people together, men and women, children, and thy stranger that is within thy gates, that they may, that they may, that they may, hindi lang hear, that they may hear, that they may learn, and fear the Lord your God, and serve the Lord of hosts. Tulog na nga kayo. Tulog na nga kayo. Okay. Ano masakit? Kasi dapat ituro ito sa mga. Ang tanging magandang pamana, alala ko na siya. Kaya may mga anak. Ang pinakatakilang pamana may bibigay niya sa inyong anak is this. That their children which have not known anything, verse 13, that the children which have not known anything may hear and learn to fear the Lord your God as well. So ngayon, nagpakita ng Panginoon kay Moses. Ito, pwedeng closing ito. Nagpakita siya. Ito yung masakit. Verse 16. 31. And the Lord said unto Moses, Behold, thou shalt see by thy fathers. Moses, kukunin na kita. And these people will rise up and go a-whoring after the gods of the strangers of the land, whether they go to be among them, and will forsake me and break my covenant, which I made with them. Then my anger shall be kindled against them in that day, and forsake them. Ito masakit. God knows everything. God knows the future. Sinabi na agad ng Panginoon, Moses, kukunin na kita, okay? Matitigil ang stress mo. Tigas ulo ng mga kasama mo. These people will rise up, lalaban sa akin, and go a-whoring after the gods of the state. Nakuha niya? All the things that God has said, nabulat. At itong mga tao ito, mawawala sila. At ang sabay ng ibang Diyos. Bakit? Bakit? Magagalit ako sa pinausap niya si Moses. Moses, kung may nakita pa kasi, alam mo, babalik sila sa dati. Babalik sila. Yung mga anak nila magiging hindi maka-Diyos. Eh sabi niya ni Moses, sabi niya po Moses, may sinabi siya dito na sabi niya, verse 26, 31 verse 26, take this book of the law, put it inside of the ark of covenant, the Lord your God, that it may be there a witness for me. For I know thy rebellion. Alam ko, lalaban kayo sa akin. And stiff-necked. Behold, ngayon buhay pa ako, while I'm yet alive with you this day. You be rebellious against the Lord. How much more after my death? Moses, sinabi ni Moses, today, sabi, uwi na ako sa Panginoon. Pero kayo tatalikod kayo sa Panginoon. Pero pinili niyo yung blessing, di ba? Pinili niyo yung blessing, di ba? Nandiyan yung danger. The consequences of a wrong decision. Pag hindi niyo pinakinggan salita ng Diyos, pag hindi kayo kumonsulta sa pastor niyo, pag hindi niyo pinalagan sa ang bahay ng Diyos, you will end up like these people. They will go a-whoring after other gods. At ang masakit doon, di ba yung mga bata? Isa sa Diyos doon, si Molech. Molech is the God that will require ang anak mo yan, susunugin mo sa apoy sa harap ng dibulo.
susunugin mo yung bata. Kunyari, anak kita, ang ganda mo pa nun. Kayo apat. Lord, I love you, God mo ulit. Ibigay ko ang lahat. Lahat. Apat. Ibigay. Pasusunog niya ang bata. Ang mga anak niya kay Molek. Pero yung galit ang Diyos. But how come they ended up? God knows it. At napunta sila doon. It happened. So, this is blessing today. Commit to be the path of blessing. Let's pray. Father, I know they're tired. Dear Lord, they've done their best to hear it. Pero prayer ko, Panginoon, they're rejoicing today that not one of them ay masisiro ng kaaway ng kalaban. The time will come as days pass by, years pass by, months, weeks, years, they will still be here, serving you, rejoicing with you, being faithful to you, committed to you, accountable to you, responsible to you. That day by day, Lord, they may appreciate the beauty of God in His holiness. I pray, Lord, lahat ng nandito, Lord, will remain faithful, loving to God, supporting of their pastor, and learn that the safest place in this earth is in the will of God. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon na Jesus. Amen. Pasok ka na. Sige, tayo po tayo lahat. Magkano kayo tulo. Ako pinapatugtog yung ating awit. Kumusta tayo sa ating buhay Kristyano, yung narinig po natin kung saan sabi, choices. Ano ba yung choice natin sa paglilingkod natin sa Panginoon? Minsan sa atin, pinipili natin yung blessing. Gusto mo ng blessing, pero yung choice naman, kaliwas naman dun sa gusto mo mangyari sa buhay mo. Gusto po ba tayo sa ating buhay Kristyano? Lord, gusto ko ng blessing, tapos ano po yung ginagawa natin yung iba't ibang natin. Simulan natin ang hanapin yung Panginoon sa ating pong buhay. Ano po? Pwede ba na ngayon? Mag-pray po natin yan. Kung tayo, mga magulang, hindi natin susundin yung Panginoon sa buong buhay natin, yung taos puso, nakikita po tayo ng mga anak natin. At kung ano yung mga nakikita po sa atin, yun po yung gagayahin po natin. Hindi tayo buong magulang na mo, nanay ka, tatay ka. Alam mo na yung mga tama at mali sa salita ng Panginoon. Kumusta tayo sa pagkilos po natin, sa pananalita, sa pamumuhay. Meron tayo mga young people na tinitignan kayo. Tinitignan niya si mama, si papa. Seryoso ba sila sa kanilang buhay Kristyano? At yun po yung gagayahin po nila sa inyo. Sinasabi niyo po, ay, Pastor, yung mga young people natin, mas faithful pa nga po sa akin. Salamat po dahil faithful po sila. Pero pinapanood pa rin po nila kayo. Sana bago po tayo lumisan sa mundo nito, masasabi ng mga young people natin, yung mga panganak po natin na, ay, salamat kay Papa, kay Mama. Tinuruan niya ako na maging tapat sa Panginoon at mahalin yung Panginoon. At ginawa niya yung the best niya para sa Panginoon. Kaya ako, gagawa ko ng pamilya, gagayin ko yung mga magulang ko na paglilingkuran din si Lord sa buong buhay ko. Meron po ba tayong gano'n na desisyon sa ating buhay? Yan sa mga kamatahan po natin. Alam mo na yung tama at mali. Ngayon, hindi naman rin rason to na kung saan nakita mo may mga pagkukulang si mama at papa mo para hindi ka maglingkod ng tapat sa Panginoon. Wala po tayo masisisi. Walang araw pag umarap tayo sa Panginoon, hindi natin sila pwedeng sisihin. Harap tayo ng pag-individual. Kumusta yung mga choices mo? Tinuturuan namin kayo, ako bilang pastor nyo, na gawin nyo lahat ng tama. Huwag kayo magtago. Gawin niyo yung tama sa harap ng Panginoon. Yun yung Panginoon, i-bless ko niya. Ganun ba yung ginagawa natin? So, sana po ganun yung gawin natin lahat. Hindi ko na kayo kailangan bantayan. Alam niyo na yung tama at mali. Kung gusto niyo ng blessing,
Ang dami natin nagsasabi, gusto natin ng blessing, then choose the right path. Ano po, choose Jesus Christ, choose to follow the Lord. Simulan natin na paglingkuran yung Panginoon sa ating pong buhay. Salamat po sa paglingkuran po natin yan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa binigay ko po na pagkakataon nito na nakapaglig po kami ulit ng salita. Salamat Lord sa prepare po family. Ito po silang blessing po sa amin. At ko po Lord na tulungan niyo po yung mga napakinggan po namin. Salamat Lord po Sir Benji sa preaching po ngayon. Kung saan tulungan po kami. Simulan niyo yung bansang Israel Lord at yung mga pagkakamali nila para Lord maging lesson po sa amin na huwag na namin po silang tularan sa mga pagkakamali po nila at sundin na po yung kalooban niyo. Tulungan niyo po kami Lord na ganun yung gawin namin sa Pilipinas. Kung saan kahit ano mangyari, Lord, nandito ako, paglilingkuran kita hanggang sa huli ng aking pagbuhay. Panginoon, dinadalayan ko po na itong mga lesson na napakinggan namin, may baon po namin sa aming pong buhay Kristiyano. Mapurihan po kayo Lord sa lahat ng bagay po nito at pinadalayan ko sa mga pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so bago tayo magmuna tayo ng offering, dito si Kuya Paul. Dito sa likod. Mag-pray yung ating offering. Itong offering naman ito is yung para sa sasakyan. Nagbabudget tayo para kung sakaling biglang may nangyari, at least yung ating sasakyan mapaayos natin kagad. Opo. So yun ang po sa sasakyan. Sige po. Lola, pinag-pray ko ang mga pagkakas. Ay, kasi po, Ayan, thank you po sa inyo. Kumana na yata yung sa baba ko yung brand yung kanya. Kaya parang naririnig ko kanina buk-buk-buk. Yung mga ganun sa boses ng Sir Benji. At gumana na. Hala ko. Nasigurahan niya. Okay. So. Wala daw. Susi ng bahay? Wala sa. Wala. Okay, dapat po. So, nag-bless po ba kayo? Ngayong... Oo, nandun pala ulit si Sir John. Yan, may na talaga ako sa... Ano si pangalan po? John Mark. John Mark na po. O, thank you po sa pagpunta po ulit na po. Okay, so ulitin ko, kung bisita kayo, wala pong bayad yung pinunta niyo po dito na po. May encourage lang natin yung bawat isa na makapagbigay para sa kanya. Okay po? So, bless po ba kayo? Ano? Sige. So, basahin ko na yung certificate. Okay, so, meron tayong certificate of appreciation is presented to Brother Benjamin Viterbo for preaching God's Word and for being a blessing to us during our Sunday worship service at Christ Saves Bible Baptist Mission. We thank you for encouraging us to continue in our faith and ministry as we serve our God. We really appreciate your labor of love for the Lord. Given this 25th day of February in the year of our Lord 2024 at San Pablo Limutan, San Simon, Pampanga. Tawagin mo ng Sir Pati si Ma'am Miles pala. Ma'am Miles. Ma'am Miles, punta po kayo dito. Sige rin po pala natin ito kay Ma'am Miles. Maging missionary na eh. Pero, Tayo ba dyan? Hindi ko sa... Okay, sige pa. Okay, so thank you po sa inyo. Palakpakan po natin sila. thank you ah. Okay, so magtapos tayo sa panalangin. Ako. Ha? Okay, so baka sila Peg, gusto mag-testimony na. Diyan sila. Napangitin. Sige, gusto nyo ba? Magiging blessing sa amin to. Ha? Wala. Sige. Ha? Hello
po. Hello, tuloy pa ako. Ayan, tawag nila sa akin Peng, pero yung totoong pangalan ko is Stephen. Ako lang yung anak ni Papa Benji at ni Mama Mike. And kakakasal ko lang. Testimony ko, si Papa nung bata pa ako. Actually, classmate ko si Pastor Kenneth sa academy. And siguro yung testimony ko, recently lang. Since malapit na rin naman yung renewal ba tawag yun? Yung sa faith promise nyo. Always prioritize kung ano yung nilaan na amount sa inyo ng Panginoon. Amen. And do not miss it. Amen. Ito yung naging blessing sa akin this past year. Amen. Last year, during our missions conference, ibinigay na amount sa akin yung Panginoon na hindi ko kayang ibigay monthly. So, sabi ko, Lord, parang hindi ko kaya ibigay ito. Parang sakto na to yung ibibigay ko. And I was applying for a new job last year. So, ang ginawa ko, sabi ko, sige, mukhang malaking sahod na makukuha ko sa new job na to, sa bagong trabaho na to. Kinumpute ko siya. So, yung amount na binigay ng Panginoon sa akin, binigay ko. Sad to say, yung ina-apply akong trabaho, bumagsak ako. So, yung sahod ko pa rin, maliit. So, sabi ko, bibigay ko yung faith promise ko every week. Mahirap, sabi ko. Sobrang hirap. And last year, nag-iipon na rin kami ng wife ko. Dati, hindi pa sa wife. Nag-iipon kami para sa wedding. And pag nag-iipon ka para sa wedding, parang nakahati yung puso ko. Nagpabayad akong bills. Tapos, yung credit card ko, isang kasal ko. Sabi ko, Lord, parang hindi ko kaya. Sad to say, nag-waver yung faith ko. Kaya nga tinatawag na faith promise, di ba? Yung binibigay natin hindi lang dahil sa atin, pero binibigay natin dahil kaya ibigay sa atin yun ng Panginoon. Amen. Amen. Sad to say, na-depress nga ako dun eh. Sabi ko, kasi pag meron kang credit card, pag may utang ka dun, hindi mo nabayaran monthly, lumalaki yun yung utang mo. O kunyari, 5% ngayon. Dadagdag yun ang dadagdag. Until sa sobrang bigat na ko, inuunak yung bills ko before the faith promise. Siguro 2 weeks yun or 1 month. Tapos, sabi ng Panginoon, hindi ako nakakatulog eh. Iniisip ko yun, hindi ko nabibigay yung faith promise ko eh. Nag-pray ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, pinangako ko sa inyo, and may pangako rin ko yun na kaya niyo i-provide yung pangangailangan ko. Sunday, na yung pinasok pala akong verse Bible, sabi niya, yung verse na yun, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. Amen. In the first place, nung nag-a-apply ako ng job, sinama ko na yung offering ko dun eh. So, ang ano lang dun, nag-aano ko sa sarili kong skills, yung apply na ina-applyan ko, yung job na ina-applyan ko. Hindi ako nagtiwala sa Panginoon noong una. Nag-trust ako doon sa job, doon sa bagong sahod. Pero doon ako nagkamali. So sabi doon sa verse na, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Nung binasa ko yung verse na yun, oo nga, no? Hindi ko kailangan mag-trust sa niyo. Yung isa bang verse, sabi, yung Panginoon natin, He is the owner of a cattle in 1,000 hills. Sabi niya. So, kung yung mga ibon napapakain niya, yung mga asong gala-gala napapakain niya, mas lalo na tayo yung mga anak niya. Amen. So, yung time na yun, sabi ko, Lord, sige, unahin na kita simula ngayon. Amen. Meron akong faith promise, saktong-sakto na lang yung pera ko nung week na yun. Lord, wala na ako, bibigay ko na. Binigay ko yung faith promise and offering Amen. that week. Sabi ko, next week, wala na akong pera. Wala na rin ako mabibigay. God, hindi siya kulang. Binigyan niya ako next week ulit ng offering. Amen. Eh, sabi ko, kakaibang inuna ko yung Panginoon. Tapos, kasi di ba yung sahod ng normal na Pilipino is every 2 weeks na sahod. So, kasahod ko nun, di ba, naubusan na ako. Binigay ko yung offering. Next week, wala naman sahod. Pero nagkapera ako. Sabi ko, Amen. blessing na. So, ginawa ko, next week na naman. Binigay ko na naman yung offering. Sakto lang naman. Hanggang sa every week, sabi ko, nagkakapera ako. Hindi ko sinasabi to para magkapera kayo. No? Sinasabi ko to para yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen. Sometimes, bibigyan niya tayo ng senaryo na
tulad ng preaching ni Papa, bibigyan niya tayo ng choices. Unahin pa natin yung sarili natin o uunahin mo yung Panginoon. Amen. And sad to say, inuna ko yung sarili ko, yung bills ko nung una. Pero sabi ng Panginoon, just follow me. Amen. And nung inuna ko na siya, nung sinundan ko na siya, nung ibigay ko na yung para sa kanya, ito na yung blessing. Nakakaipon na kami ng wine ko sa wedding namin. Amen. Hindi lang yun, binigyan niya kami ng mga suppliers sa wedding ko. And para sa akin yung wedding namin perfect. Kahit hindi siya perfect, pero para sa akin perfect siya dahil pinubay siya ng Panginoon. And hanggang ngayon, hindi ka sapat ang binibigay ng Panginoon. Pag ni Pastor Kenneth kanina, kapag inuuna mo yung sarili mo, di ba? Kung iuunahin mo yung mga Shopee, kukulang yun eh. Pero you know what? Pero kung uunahin mo yung Panginoon, Amen. hindi lang sapat, may sobra pa. Tama. So yun lang. So yung faith promise and offering, always prioritize. Kasi when you're robbing God, you're not only robbing God, you're robbing yourself with the blessings. Amen. Pero pag binibigay mo yung para sa Panginoon, kala mo, sabi nga, it is more blessed to give than to receive. So pag binigay mo yung para sa Panginoon, ba, dodoble ng Panginoon. Hindi na doble, minsan triple. Tama. Minsan, sobra pa sa triple. So yun lang. So, Amen. pag-ibig ng blessing. Amen. Sabi ko na, magiging blessing. Dapat na pinapreach natin si Bengden, no? Pastor Stephen, Pastor. Amen. Si Jin. Hindi sabi ni daw. So, Kaya daw siya. Naiya daw siya. O, sige, close tayo sa panalangin. Nakinig ko si Brother Brett. Close niya tayo sa panalangin. Okay po, pray po tayo. Ito po natin yung natin. Lord, thank you po sa oras po na meron lang po kami natutunan. And thank you po sa mga advices po nila at galing po sa Bible. Lord, thank you po dun sa binigyan niyo ko po kami po ng free will na mag-choose ng right will or not po, Panginoon. Lord, sana po yung bawat member po dito, yung mga natutunan po nila is kasagawa po namin sa mga buhay po namin. Lord, kahit matigas po yung ulo po namin, is kahit alam niyo po na magkakamali kami sa hinaharap, handa po kayo magpatawad. Lord, kayo na po bahala sa araw-araw namin, pati po sa pag-uwi ng mga member po, kayo na po bahala. Kayo na po bahala, protektahan niyo po kami. Pag-uwi po, yun po, itinadlaan po sa inyo pangalan. Amen. Okay, thank you po sa inyo lahat and God bless po. May ladies meeting po tayo. Ano po? Saan sila? Sa loob dito? Dito lang. Ayaw nila kasi mo. Picture pala tayo. Picture para may remembrance tayo ni Sir Benji. So dito tayo lahat. Ako, dito. Hindi ko kung